Igan, mas moderno at mas matatag na alyansa. Yan ang layong mabuo sa pamamagitan ng bilateral defense guidelines na inilabas sa gitna ng official visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Gate pa ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III, laging kakampi ng Pilipinas ang Amerika. Ang China naman humalag sa anilang pakikialam ng ibang bansa sa issue ng South China Sea. Saksi, si Ivan Mayrina. Full honor sa ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos nang dumating siya sa Pentagon kahapon para sa pulong nila ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang unang pagkakataon na ibinigay ito sa isang foreign head of state or government sa ilalim ng Biden administration. The Philippines has been an indispensable friend and ally to the United States. We're more than allies, we're family. Ang alyansang ito sa Pilipinas sa sinasabing pinakamatagal ng security ally ng Amerika sa Southeast Asia. Pinagtibay ng bagong labas sa bilateral defense guidelines. Doon pinagtibay na anumang pag-atake sa Pacific kasama ang South China Sea laban sa armed forces ng Pilipinas o Amerika ay maaaring magbigay daan sa Article 4 and 5 ng 1951 Mutual Defense Treaty kung saan nakasaad na dedepensahan ng dalawang bansa ang isa't isa kung magkakaroon ng pag-atake. Kinikilala rin na maaaring manggaling ang banta sa lupa man, dagat, ere, kalawakan o cyberspace. Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. Kasama rin sa bilateral defense guidelines ang pagpapaangat ng kakayahan ng bansa para sa cyber defense and cyber security cooperation. At gayon din ang pagdaragdag sa kakayahan tumugon sa chemical, biological o nuclear attack at pagsawata sa paglipana ng weapons of mass destruction. Patuloy rin ang suporta ng Amerika sa AFP modernization at ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa maritime security. Kabilang dito ang combined maritime activities gaya ng joint patrols. Nakalatag din sa guidelines ang pagtutulungan ng mga Air Force ng dalawang bansa. Kasama rito ang pagkakaroon ng mga training at pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa air defense. Idinaraos ngayon sa Pilipinas ang COPE Thunder exercise sa pagitan ng US at Philippine Air Force na binuhay matapos ang higit 30 taon. Nagkasundo rin sina Pangulong Marcos at Secretary Austin na agad na simula ng operasyon ng 4 na bagong EDCA sites sa Northern Luzon at sa Palawan. Make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. The call of the times, unfortunately, is asking for us to meet these new challenges that perhaps we have not faced before. And so, Mr. Secretary, I look forward to a very bright future between the Philippines and the United States. Dati nang siniguro ng Pangulo na hindi papayagang gamitin sa anumang opensibang militar ang mga EDCA sites, partikular sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Pero sa isang press conference, iginit ng Chinese Foreign Ministry na tutol sila sa paggamit sa mga bilateral treaty gaya ng Mutual Defense Treaty para makialam sa issue ng South China Sea. Nakakasira raw ito sa soberanya ng China. Hindi raw dapat maging hunting ground para sa mga tagalabas ang South China Sea. 2016 nang ibasura ng Arbitral Tribunal ang 9-dash line claim ng China na basehan ng pag-angkin nito sa malaking bahagi ng South China Sea. Pero ilang beses ay ginit ng China na hindi nila kinikilala ang ruling. Mula sa Washington DC para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Dalawa na ang low pressure area, LPA, na binabantay ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, matinding init pa rin ang naranasan sa ibang bahagi ng bansa. Saksi, si Lay Alves. Tulong-tulong ang ilang lalaki sa Lebak Sultan Kudarat para makatawid ng ilog ang mga stranded na motorista. Pauwi na sana sila ng mas stranded dahil sa malakas na ragasan ng tubig sa ilog sa gitna ng masamang panahon. Sa ilang bahagi ng Mandaue, binaha naman ang highway. Nalubog din ang MJ Cuenco Avenue at iba pang bahagi ng Cebu City. Sa Libaco, Aklan naman, isang barangay tanod ang nalunod matapos magpumilit na tumawid noong tumataas ang tubig sa Aklan River. Ayon sa Pag-asa, dalawang low pressure area ang kanilang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na ilang araw nang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, huling namataan 125 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan at nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hindi inaalis na Pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ito.
Tatawirin nito ang Palawan at babaybayin ang West Philippine Sea bago tuluyang lumabas ng PAR sa linggo. Sa weekend, posibleng pumasok sa PAR ang isa pang LPA. Sa ngayon ng LPA sa loob ng PAR at ITCZ ang may direktang epekto sa bansa. Kung ulan at baha ang tinitiis sa ilang bahagi ng bansa, may mga lugar namang sobrang init. Gaya sa Apari, Cagayan, kung saan naitala ang 44 degrees Celsius na heat index o damang init, pinakamataas para sa araw na ito. Reklamo nga ng ilang nag-aalaga ng isda sa Paway, Ilocos Norte. Halos kada araw may namamatay sa mga alaga nilang malaga. Pinaghahandaan pa rin ng El Nino na ayon sa World Meteorological Organization ay posibleng magbigay daan sa pag-init ng mundo at pagbasag sa mga kasalukuyang record ng pagtaas ng temperatura. Pati ang mga ospital at iba pang healthcare facility pinaghahanda na ng Department of Health para sa El Nino. Kabilang sa bilin, hindi dapat mawala ng safe drinking water na dapat laging kasya sa 3 araw, bukod pa sa pang 3 araw ding reserbang tubig para sa emergency. Dapat din daw ihanda ang mga tangke, imbakan o kaparehong equipment at i-repair na ang mga sirang gripo o tubo. Isa sa mga naghahanda ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Noong maapektuhan sila ng pagnipis ng supply ng tubig noong 2019, kinailangan nilang magparasyon ng tubig para hindi maantala ang operasyon ng ospital. Lalo't 1.5 milyong litro ng tubig o higit kalahati ng Olympic-sized swimming pool ang kinukonsumo ng NKTI sa kanilang operasyon kada araw. Ang NKTI ay isang renal facility at malakas kami sa hemodialysis. Ang hemodialysis kasi nangangailangan ng maraming tubig para mag-operate at alam naman natin na chronic patients ito. Para di na maulit pa ang karanasan nila noong 2019, bumuo ng kasunduan ang NKTI at Manila Water para sa construction ng bagong deep well. Taong 2021 sa kasagsagan ng COVID pandemic nang i-construct itong bagong deep well sa bakuran ng NKTI para magamit nila sakaling magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. Nakakonekta rin dito ang Lung Center of the Philippines. Yung deep well facility na yon ay sinisigurado niya na tuwing may mga emergency situations like ng pagdating ng El Nino, summer, mga ganito, ay merong enough supply or source ng tubig ang NKTI at ang pasyente para i-maintain ang aming operasyon. May sariling sewage treatment plant din ng NKTI para sa kanilang wastewater. Bahagi naman ng nalinis na wastewater ay ginagamit pang dilig ng halaman at pang flush sa palikuran. Umaasa ang DOH na maging ganyan din kahanda ang iba pang ospital sakaling dumating ang El Nino. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves ang inyong saksi. Samantala sa ibang balita naman, hindi na po magkakaroon ng ballot shading sa pagboto sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, tatatakan na lang ang inyong iboboto gamit ang stamping pen. Saksi, si Jonathan Andal. May bilog, na hugis itlog. 2010 pa, nagsashade ng balota ang mga botanteng Pinoy. Iman, i-shade, loob ng bilog. Pero out na raw yan sa darating na 2025 midterm elections dahil ang pagtatak sa inyong iboboto gamit ang stamping pen. Meron tayong mga kababayan na tatakot kasing shield lahat. Hindi nasa shield ang lahat. Para din mas makatipid. Hindi na kailangan. Yung ball pen, hindi na kailangan yung pen na baka matuyo. At least ito, i-stamp mo na lang na ganyan para i-stamp sa atin sa mga bata. At dahil may bagong sistema, may bago ring makina. Ayaw na raw nilang gamitin ang VCM o vote counting machine na ginamit noong 2022. Lalo't may mga naganap daw na paper jam o hindi pagbasa o pagluwa sa balota. Ang gusto nilang ipalit, ang fast track o fully automated system with transparency audit and count. Naghahanap ang COMELEC ng manufacturer na kayang gumawa nito, na sasagot na rin sa software pati sa mga stamping pen. Ang gusto nilang features, at least 12-inch touchscreen, ballot entry slot na kahit hindi pantay ang pagsubo sa balota, kakainin pa rin. Printer compartment na may auto-cut function para hindi naguguntingin ang resibo ng boto. Translucent na ballot box na waterproof at kayang mag-imbak ng 1,000 balota. At bagong software na kayang magbasa ng balota at pwede ring magbasa ng boto via touchscreen. 127,000 na makina ang kailangan pero hindi raw bibilin kundi rerentahan lang muna para wala raw problema sa storage at maintenance. Ang bilang ng boto naman,
Sa halip na sa transparency server, gusto ng COMELEC na idiretso na sa mga dapat na makatanggap gaya ng server ng lungsod o munisipyo, COMELEC Central Server, Minority Party, Media, Majority Party at Citizens Arms. Sapagkat yun po yung dinidiman ng lahat ng mga citizens arm, ng mga IT groups, para po may comparison. Para po hindi sabihin na, kasi nanggaling na sa ganyan. Dapat galing mismo sa makina. Ang halos 100,000 VCM na ginamit naman noon, idineklara ng unusable. Para di matenga, pinag-iisipan itong i-donate sa DepEd o sa Professional Regulatory Commission para gamiting pang-check sa mga test paper. Pero kung di raw sapat ang budget para sa bagong makina, mapipilitan silang ayusin na lang ang mga lumang VCM. Pinag-aaralan rin ng COMELEC ang internet voting para sa mga Pinoy abroad. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Pinasara ng lokal na pamahalaan at DTI ang 2 vape shops sa Valenzuela. Kulang kasi sa permit ang mga tindahan. Nagbebenta pa sila ng mga flavor na pinagbabawal sa ilalim ng batas. Saksi si Bernadette Reyes. Turon, honey butter at frozen margarita. Hindi yan mga pagkain, kundi mga vaporized nicotine o vape flavors na ipinagbabawal sa batas. Bawal na bawal yon kasi pag nilagyan mo ng flavor description, syempre ma-attract yung mga bata at gusto nilang i-try. Yung packaging na nakita nyo naman yung mga cartoon characters, anime, kung ano-anong colors na nakalagay doon sa packaging, bawal po. Dahil sa mga paglabag gaya nito, pati na ang kakulangan ng business permit at iba pang dokumento, hinandado ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at Department of Trade and Industry ang 2 vape shops sa lungsod at bawal na silang mag-operate. Bukod sa angkop na packaging karampata mga business permit, dapat naaayonin sa batas ang pwesto ng mga vape shops. Sa pagkakataong ito, malapit sa paaralan ang kanilang pwesto. Much worse kasi tapat lang po ng university ho namin yan. 100 meters so ang distance between the establishment and a university, churches, parks, and government centers. So violation kaagad. Walang may-ari ng vape shop na malapit sa paaralan nung mag-inspeksyon ng mga otoridad at ayaw magsalita ng staff na naroon. Depende sa violation at kung ilang ulit na ang paglabag, maaaring magmulta na hanggang 5 million pesos. Pagka wala siyang age verification system, parang nasa 5,000 lang for the first offense. Pero ang sinasabi natin na aabot ng 2 million up to 4 million pesos nga on the third offense, 5 million on the third offense, yung warnings, yung textual warnings, yung graphic health warnings kasi not yet implementable until next year. Pero yung textual health warning, kailangan nakalagay na. Sabi ng vape user na si Dave, nakakahalina ang mga makukulay na vape at mga masasarap na flavors. Gusto ko kasi mag-stop within this year, so na-stop ko na mag-yosi, so nag-transfer ako into vape, so unti-unti nabawasan ko yung pag-vape. Pero ayon sa isang doktor, may mga chemical ang vape na maaari makasira sa baga at kalaunay makaapekto sa iba pang parte ng katawan at magresulta sa sakit tulad ng alta presyon at iba pang sakit sa puso. Has actually yung diacetyl, na isang chemical that can actually cause lung scarring or yung bronchiolitis. Doon po sa may mga sakit, especially those who have comorbidities such as asthma, it can actually make your asthma worsen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Tataas ang singil sa kuryente sa Hunyo. Aprobado ng Energy Regulatory Commission ang ilang hiling na dagdag singil ng National Power Corporation. 4 centavos per kilowatt-hour ang dagdag sa missionary electrification charge. Bahagi ito ng subsidy rates o tulong para sa mga off-grid power consumer. Ito yung mga lugar na di pa nakakabit sa main transmission line gaya ng mga isla at liblib na lugar. Nakamba rin ng taas singil ang mga power distributor gaya ng Meralco dahil sa pagmahal ng kuryenteng binibili sa WASEM o Wholesale Electricity Spot Market. Supply ng plastic cards para sa driver's license sa katapusan pa ng Agosto pinakamaagang magkakaroon. Ayon sa Transportation Department, hinahanap daw nila ang pinakamura pero pinakamabilis na makapagsusupply. Sa May 24 ang deadline ng pagsusumite ng bids. Kung wala raw aberya, sa Hunyo'y pwedeng i-award ang kontrata at ang delivery ay 60 days pagkalabas ng kontrata at notice to proceed. Tinitignan din daw ang emergency procurement o diretsong pag-uusap sa mga qualified supplier.
Nakipag-usap na rin ang DOTR sa National Printing Office pero naghihintay pa sila ng proposal ng NPO. Nasa 77,500 plastic cards ang hawak ng Land Transportation Office sa buong bansa. Naghahanap din ng DOTR ng kontraktor para mag-supply ng tin plates sa plaka ng mga sasakyan. 74 pang Pilipinong lumikas mula sa gulo sa Sudan, balik Pilipinas na. Ang ilan sa kanila tumakas sa gitna ng bakbakan ng magkalabang paksyon sa Sudan. Mahigit 300 Pilipino na ang nakatakas ng Sudan at nakapasok sa Egyptian border. Mahigit 100 naman ang nakatawid na rin at nakapasok na sa Egyptian border. May matatanggap silang aabot sa 100,000 pisong financial assistance mula sa DMW at OWA. Korte Suprema, pinare-refund ang 5% franchise tax sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Pinal na ang desisyon ng mga maestrado na labag sa saligang batas ang pagkolekta ng naturang buwis para sa pondo sa COVID response ng gobyerno. Hindi pinanigan ng SC ang apela ng Finance Department at BIR na saklaw ng pagpataw ng franchise tax at income tax ang mga POGO. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Umahanap na ng paraan ng Agriculture Department para mag-export ng itlog sa Taiwan. Ngayong sobra-sobrang supply ng itlog sa bansa. Ating saksihan. Ang isa sa favorite Pinoy almusal na itlog, pumalo na raw sa presyong 7 hanggang 8 pesos and 50 centavos sa ilang pamilyan sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Ang problema, matumal ang bentahan. Ganyan din ang sinasabi ng Philippine Egg Board Association. Sobra-sobra raw ang supply. Nakaapekto raw kasi ang budget ng mga mamimili sa bentahan ng itlog. Ang isinasakripisyo nila yung budget sa pagkain. Hindi naman nadadagdagan yung sweldo ng tao, tumataas naman yung gastusin. Pero sabi ng Egg Board, dahil din sa matumal na bentahan, kaya napipilitan ang mga nagtitinda ngayon na itaas ang kanilang tubo. Yung mga nagtitinda, siyempre kailangan mabuhay. Kung kokonti ang naibebenta mo, tataas mo ng konti yung tubo, di ba? Para makapag-uwi ka pa rin ng kita. Ang Department of Agriculture humahanap na raw ng paraan para tulungan ang mga egg producer. May mga bakery po na ngayon po ay nagpo-pursue nung Nutriban. Then definitely yung requirement nila sa itlog ay tataas. So yung hindi po nabibili siguro sa palengke, idadivert natin dun sa mga bakery. Bukod dito, tinitingnan din daw ng DA at mga stakeholder ang pag-export ng itlog sa Taiwan. Kailangan po nila ng 1 milyong itlog. Ito po ngayon ang ating tinitingnan kung paano magiging competitive naman po yung presyo ng ating itlog considering i-export. And we have to develop a new market para sa ating mga egg producers. Kasi mukha pong saturated na naman dito sa Pilipinas. So dapat po we find a way to export. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. May 2 gitunan ang Team Pilipinas sa 32nd SEA Games na ginaganap ngayon sa Cambodia. Ang una, naipanalo ni Kyla Napolis sa Jiu-Jitsu Women's Newaza G-52 kg event. Tinalo niya sa gold medal match ang pambato ng Cambodia na si Jessica Khan. Ang ikalawang ginto naman ay naipanalo ni Angel Gwen Derla sa finals ng Kun Bokator Women's Single Bamboo Shield Form event. Balikan po natin si Pia Arcangel na magbabalita pa rin mula sa London, United Kingdom. Pia. Igan, ito balita mula dyan sa Pilipinas. Hiniling ng Health Department sa Kongreso na magbukas ng dagdag na plantilla o mga regular position. Ito'y para tugunan ang kakulangan sa mga healthcare worker. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 23 taon. Ganyan katagal, ayon sa Department of Health, bago mapunuan ang kailangan ng bansa para sa mga doktor. Halos 160,000 kasi ang kailangan, pero 4,000 lang ang gumagraduate kada taon. 12 taon naman daw para punan ang mga kailangang nurse. Mahigit 300,000 kasi ang kailangan, pero halos 11,000 lang ang gumagraduate kada taon. Libo-libo pa naman sa kanila ang nangingibang bansa. Bukod pa ang nasa ibang trabaho tulad ng pagtuturo o BPO.
Meron din ho tayo na mga non-competitive salaries na ito po ang pinagdi-discuss na namin ngayon with the Department of Budget and Management on how we can be able to collapse two positions para mas makapagbigay kami na mas mataas na sweldo. Kabilang sa solusyon na hiling ng Health Department sa Kongreso, damihan ng plantilya o regular na posisyon. Sa ngayon kasi marami ang job order lang na mas mababa ang sahod. Almost 40 to 50% of our healthcare workers are job orders. Baka pwede ho nating madagdagan ang plantilla position so that we can retain them further. Puna naman ng mga kongresista, yung binibigay na pondo sa DOH ay hindi agad nagagamit. Tulad ng bilyong-bilyong pisong pambili ng RT-PCR at antigen test kits noong 2022. We were having decreasing cases already. So nabago po yung guidelines natin for testing. That's one. Kaya medyo bumaba po yung demand. Mungkahi ng mga kongresista, gawing libre ang testing para sa publiko, lalo na ngayong tumataas na naman ang mga kaso ng COVID. Bakit kaya pataas ulit? Yun pong presence ng mga variants. Pangalawa po, yung mobility ng population natin ngayon. Maybe hindi sila bakunado, maybe hindi na sila nagmamask talaga, or maybe meron ho silang senior citizen sila, may comorbidity. Pero hanggang 9% lang naman daw ang malalang COVID at wala pang 20% ang nao-ospital. We don't need to panic. Ang tinitignan na natin kasi po ngayon yung healthcare system capacity. If it's manageable. Nakatakda naman dumating sa bansa sa katapusan ng buwan ang mga donasyong bivalent vaccines na panlaban sa original at Omicron variants ng COVID-19. Ayon kay Vergere, hindi pwedeng bumili ang bansa ng bivalent vaccines dahil walang basehang batas dito. Pinawalang bisa na kasi ang state of calamity sa bansa dahil sa COVID. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. One proud fur dad si Kuya Kim na pinusuan ng kanyang mga netizens o ng mga netizens dahil sa kanyang alagang 35 aso. At ang trial na kinakaharap ng singer-songwriter na si Ed Sheeran, ating saksihan. Pagpapasyahan na ng jury kung nag-plagiarize nga ang Grammy Award-winning singer na si Ed Sheeran sa kanyang 2014 hit na Thinking Out Loud. Kaugnay ito sa kinakaharap niyang copyright trial dahil sa akusasyong kinopya umano niya ang bahagi ng kantang Let's Get It On ng yumaong American musician na si Marvin Gaye. Ang nagdemanda ang naiwang pamilya ng co-writer ni Gaye na si Ed Townsend na pumanaw naman noong 2003. Giit ng mga abogado ng pamilya ni Townsend, kitang-kita kung gaano kapareho ang dalawang kanta sa isang live performance ni Sheeran. Ayon naman sa abogado ni Sheeran, ang chord progressions at rhythms na ginamit sa Thinking Out Loud ay basic building blocks ng musika na libreng gamitin ng kahit sinong songwriter. Dati nang sinabi ni Sheeran na nakaiinsulto ang pagsasabing kinopya ang kanyang kanta, na ang inspirasyon daw ay ang Irish musician na si Van Morrison. Mahirap pero worth it. Yan ang masasabi ni Fur Dad Kuya Kim sa kanyang 35 dogs. Ipinagmamalaki din ni Kuya Kim na rescued Aspen dogs ang iba niyang alaga. Pinusuan naman ng netizens ang post ni Kuya Kim dahil sa kanyang generous heart para sa kanyang fur babies. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Sa inahaba-haba man ng prosesyon, sa bar exams din ang tuloy ng isang lalaking unang sumubok mag-exam noong 2003 pero hindi pinalad makapasa. Fast forward to 2023, matatawag na niya ang kanyang sarili na attorney. Patunay na gaano man katagal ang paghihintay, maabot din ang inaasam na success. Hindi hadlang ang edad sa pag-abot ng pangarap. Ito ang ipinakita ni Roberto Suarez II na hindi tumigil sa paggamit ng kanyang pangarap maging abogado. Matapos ang 20 taon at 6 na subok, sa wakas, abogado na si Roberto Suarez II at 55 years old. Kasama si Suarez sa kumuha ng bar exams nitong November 2022. 30 years old na ako nung naisipan ko mag-law eh. Ang first dream ko talaga is to make a movie. Kasi doon kami binuhay ng father namin eh. Producing international movies for the Yun, tapos napag-isip ko baka parang
parang mahirap kumuha ng break. Kaya pumasok ako ng law school. 2003 daw nang una siyang kumuha ng bar, pero di pinalad. Kinakabahan ako. Parang ayokong tumuloy. Tetense ako. Hindi ako nag-enroll sa review center. Sabi ko, kaya ko ipasa to. Tapos, nung na-release ang result, wala pangalan ko. Siyempre, malungkot. Sumubok siya ulit kumuha ng bar exam ng taong 2004 at 2006, pero muling di pumasa. Dahil may pamilya na rin kailangang buhayin, tumigil muna si Suarez sa pagkuha ng bar. Hindi naman wala yung dream. Kaya lang, nagsasuffer kami ng financial difficulties. Hindi ko kayang mag-enroll sa refresher. Nagtrabaho ng various jobs. 2017 nang muling sumubok mag-exam si Suarez habang nagtatrabaho sa Malolos City, Bulacan Regional Trial Court. Gamit ang mga natutunan sa korte at pananalig sa Diyos, muling kumuha ng exam si Suarez ng 2022. At nang makita ang pangalan sa mga pumasa, Tuwan-tuwa ako, relieve ako, tsaka thankful ako. Sabi ko, salamat sa Diyos para sa inyo to. sa pinagdaanan, payo niya raw sa mga patuloy pang inaabot ang pangarap, Pag tayo sumuko, yun ang magiging final destination natin. At saka pag failure, tumigil ka. Ang magiging katapos ng story mo, failure ka. Kaya nating maabot ang pangarap natin basta mananalig tayo sa Panginoon at saka pagsisikapan natin. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pia, kamusta ang mood sa paligid mo? Ilang araw bago ang koronasyon? Nako Igan, kahit saan ka tumingin, ang maiisip mo dito, koronasyon, dahil may mga banners na nakapaligid dito, yung emblem ng coronation o yung coronation logo bilang paalala o tanda na nalalapit na ang koronasyon. At napakaraming tour groups, Igan. Actually, kanina habang naghihintay tayo dito, kanina siguro mga 5 tour group na ang huminto dito sa likuran natin at lahat yun ang bukang bibig ang koronasyon na gaganapin ngayong weekend na to. Igan? Ingat ka dyan. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. At live mula rito sa London, United Kingdom, ako si Pia Arcangel. Buong puso para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.